Good evening po mga tropa pips. So it's nice to be back on the live streaming on Facebook. Actually, mabalak ko sana ng mga live streaming by election pa kasi check the history of my account, yung mga live streaming ko yung election, but now medyo napupuryong na kasi ako sa sarili ko kasi sa mga mapanood at na kasi active ako sa social media, so sobra na kasi. Actually, historically, nasabi ko nga, ako'y masyadong vocal nung 2016 election, which is among the candidates, I have the option to choose what's better for the country. And then actually, dalawa lang yung pilihan ko noon. It's either si Miriam or si Duterte. So, alam naman natin na si si Senator Miriam nung mga panahon na yun. Alam natin na it's either nakita physically sa television is okay siya, pero alam natin hindi siya magtatagal. That's why I decided to choose for presidency is Duterte. So marami yung katrabaho ng mga manonood siya, sabi nila DDS or something na gano'n, DDS. So among the candidates kasi ng mga panahon na yun, sa lahat sa kanila, it's purely Dilaw, which is Dilaw kalaban ng Marcos. So ng mga panahon na yun is si BBM is running for Vice President. So I have no choice kundi ito si Duterte, pero hindi ako DDS. So lahat ng mga kandidato ng mga panahon na yon, so nakita ko lang na si Duterte yung parang kung pwede, pero honestly sabi ko nga, sa buhay natin mayroon tayong tinatawag na tawag sa English, nagsisi ka ba, yung parang alam mo yung naglaban mo, nagtanggol mo, si Duterte. Pero later on, hindi ko sinasabi na Ilocano ako o Marcos loyalist ako. Pero ginamit niya din ng Marcos kaya siya nanalo. Pero I doubt na hindi siya ganun kalakas si Duterte kung hindi niya nakuha hindi niya binudol yung mga loyalist, mga Ilocano. Isa sa matalinong politiko yan si Digong. Recently, bago mag 2024, so sabi ko nga, may isang katrabaho, hindi ko napapangalanan, isang beses, kadibati ko yan sa Facebook. So din ako na parang na tag din ako, parang ako na DDS, pero sabi ko, ako DDS, unang-una DDS sa Davao lang yan
Ang political capital ng mga Duterte kasi sa Davao lang. Wala naman silang cutting sa national eh. Hindi porket binoto ko si President Duterte, former President Duterte nung election is Duterte ako. Sabi ko nga nung election ng 2022, may unity team na nabuo between Sara and Bongbong. Pero hindi ko binoto si Sara. Sabi ko nga, nung time na lumalabas sa social media na kung saan si Sara at saka si Bongbong yung posibleng maglaban, sabi ko, I'd rather vote BBM rather than Sara kasi nga alam ng katrabaho ko yan kasi sinabi ko, nakapagkako si BBM ang manalong presidente tapos ito yung vice president, sabi ko. Halimbawa, pagpalagay ng hindi si Bongbong pala yung manalo tapos ang vice president si Sara, sigurado tagal ng isang taon yung ubong presidente i-stabilize yan. Yun yung sinabi ko talaga. Kaya hindi ko binoto si Sara na vice president, pero panalo siya. Mas malaki pa yung boto niya kay BBM. So di naman lingid sa kalaban ng lahat na kung saan is alam ko tahimik nga yung mga kadebate ko sa politika sa Facebook. Ang nako-comment lang nung isa si Lephook, si Jason is yung sa bigas, pero tawa namang argumento yung bigas. Hindi yun yung pinaka-bottom line ng bansa. Hindi lang yung bigas. Kasi kahit panahon ni Pinoy, ang bigas noon, 1 kilo, nasa 40 pesos mahigit na. Almost 50 pesos na. So, wala na yun. Yung sinasabi ni BBM kasi na pinangako, hindi naman niya pinangako yun eh. Pangarap niya na ang bawat Pilipino matamasa yung halagang 20 pesos na bigas. So, hindi na dapat pagtalunan yung mga bagay na yun. Pero, aside from that, yung mga ginagawa ng presidente mula nung umupo siya is for the good of Filipino people. Yun ang malinaw sa lahat. Ngayon, nakikita niyo yung galawan ng mga Duterte, which is hindi siya kumbaga sa patas sa laban ni madumi nung lumaro. Unang-una dyan, papangalanan ko si iuhuli ko yung isa. Puro mga abogado to eh. Unang-una si Glenchong Chonggo. Sabi ko, kung makita ko ng personal to, babatukan ko yan eh. Maraming mga ordinaryong Pilipino pag nakita yan ng personal, baka suntukin na lang bigla yan si Glenchong. Ang dami niyang kuda. Abogadong naturingan, ginampan nila ng abogado, pero ang utak niya parang kalibol lang ng ordinaryong Pilipino. Pangalawa, si Vic Rodriguez, naglabas pa ng ng libro, yung Kingmaker. Ang kapal ng mukha. Abogado yan, dinampanilya. Alam mo ang history kung bakit hindi siya tumagal sa pagiging executive secretary niya. Ayoko ng kwento base sa ano naman yung facts eh. Diba? Vic Rodriguez. Pangatlo, si Trixie Angeles, na kung saan, hindi ko alam kung sabi lang si Zoraida. Naging ano pa yan ha, ilang buwan na spokesperson ng yan, ng palasyo. Laging gutom. Wala rin pambili ng bigas. So, lahat sila puro abogado. Ibig sabihin,
mga mga mataas ang pinag-aralan kung saan alam ang batas kumpara sa katulad nating mga ordinaryong Pilipino na simple lang may alam konti sa batas pero wala tayong kapasidad para ipurso kung alin yung sa proper forum, halimbawa sa korte, ganyan. Sila, nasa kanila lahat ng authority kasi inisyado sila. So, yun, ko si Harry Roque. Ang sabi niya, si Bibi Sara daw is leadership. Parang set as example, kumbaga parang yung inali lang contract test ba. Pero ang tanong, ang lagi kong kino-comment sa mga pinok ko sila sa Facebook, yan, puro mga abogado yan ha. Sabi ko nga, kung legit yung mga ebidensya na hawak nyo, andyan kahit nga sabi ko, impeachment ang isampa nila, anytime, hindi lang gawin yan. Pero bakit nila ginagawa? Ang ginagawa lang nila, tatanim ng intriga. Para pag-usapan ng tao. Nakailang yung maisong nila Bakit mo? Ako, sabi ko, hindi porket Ilocano ako, Marcos. Wala akong pinagsisiyang. Paglalaban ko ang prinsipyo ko na binoto ko Marcos. Actually, hindi man ako talaga Duterte. Ibang senso nakakadebate ko yung mga katrabaho ko. During that time, way back 2016, 2020, pandemic. Ngayon, lumalabas yung So, sabi ko nga, pinagsisisihan ko na isang beses sa buhay ko, pinagtanggol ko si Duterte. Wala sigurong sa mga nakakilala sa amin, sa mga nakakadibati ko. Walang kukontra sa akin kung sasabihin kong mas maiki ang pamamalakad kay BBM kumpara kay Digong nyo, yung Digong mo. Naglaban ko yan si Duterte. Especially during election. Pero ngayon, nakikita ng tao kung ano yung mga ginawa nila. Ngayon, naghuhugas kalawang siya, naghuhugas kamay. Parang strategias politiko na baka sakaling maibalik niya yung nalulusaw niyang partido unti-unting lumubuho. So, pero sa tingin ko, ang may kasalanan niyan, nanahimik ka lang sana Digong wala na sanang alam mo kung bakit ka sumadlak sa kanyang katayuan, pati yung mga anak mo. Dahil hindi ka na nahimik. Amakin mo yung mga naging presidente mula na naging tao ako, nagkaroon ako ng munod sa politika. Inabutan ko inabot ko pa si Cory Kasi nung presidente yan, si Cory Aquino, hanggang 1992, grade 3 ako dun Grade 3, grade 2. Yung sa naging presidente si Ramos. Sila nung natapos ang term nila, tahimik sila na pinaubaya sa sumunod na presidente kung ano yung gagawin nung susunod sa kanila. Ikaw, napakaingay mo. Matanda ka, pentanil ka. Bakit mo yung paratangan mo? Abogado ka, sabi nga yung proof of burden ng accusation mo, kailangan patunayan mo, ikaw yung nakakakusa, ikaw maglabas ng ebidensya. Tapos ngayon, ang pautot nung si Harry Roque,
naglabas ng open letter na manguna sa drug test, hair polling. Tapos, kumagat naman itong si Fiona. Nakakasuka na kayo, kayong mga taga Davao kayo. Nakatikim lang kayo ng ng parang alam mo yung napagbigyan kayo na makakaroon ng sa national arena. Tapos bagay, nakakatawa naman yung last statement ni Sara na lahat ng tinutukoy niya nagbobomerang sa pagmumukha nyo eh. Lahat ng sinabi niya, tama lahat sa pamilya niya eh. Ano nilabas niya yung pulburon issue. Abi, lalabas ng January, lalabas ng ganito. Kasi nakasubaybay ako dyan eh. Totoo lang. Gusto ko rin malaman na yung akusasyon talaga Mars family is totoo. Parang sa akin, kung drug addict ba yung presidente natin ngayon sa kasalukuyan, hindi naman talaga tama yun. Kaso nga lang, yung mga puro intriga lang, talim intriga para pag-usapan. Lumabas yung bago lumabas yung video, nagkaroon ng hearing si Pato, si Pancher. Nung nakita niya may Pancher yung screenshot, tapos sineros na legit daw kasi naka-Pancher. Kapangalan ko pa yung tumisti ko yung kalbo, buti nga di ako kalbo eh, si Jonathan Morales eh. Kitang-kita na may gusto silang palitawin na tao. Pagkatapos doon, hindi umepekto, nagkaroon ng regodon sa Senado, napalitan yung Senate President kasi nga hinayaan ni Subiri na mag-hearing ng mga walang saysay. Gumagastos ang Senado ng libo-libo, daang-libo, milyon kada, hindi naman milyon siguro, daang-libo kada hearing. Yung mga pagkain dyan o taxes na nagagaling sa mga trabahante ng Pilipinas, yung mga nagtatrabaho, yung mga taxes natin doon na pupunta. Inallowed niya as Senate President, inallowed niya na magkaroon ng ganong hearing na wala namang matutunguhan. Napalitan siya. Ngayon, lumabas yung video na kahit na hindi naman eksperto, makikita na inedit lang talaga. Edited ba? So, para lang masabi na yung presidente nagpo-okay. Okay na yun. Paano na natin? Magpalaga natin hindi peke. Ang sumira sa kanila, itong itong si Cathy Binag. Okay na sana yung paglabas niya eh, kasi sinasabi niya yung dati niyang partner na yung dati congressman si Tony Boy. Ang problema, okay na sana yung sinasabi niya, inalok siya na mag-queen eh. Mag-queen, ganito. Pero sabihin niya pati yung mga anak, 12 years ago, ilang taon na ba si Sandro? Ilang taon na ba yung tatlong anak ni BBM? Yung pinakamatanda si Sandro, nasa 31 pa lang. 12 years ago, 19 years old yung sumunod. Ibig sabihin ba, ako, doon nasira. Yung naawa na nga ako minsan sa mga grupo ni Duterte pagka nagmamaisog. Wala na nga napunta. Yung mga bagay na parang sa dami ng issue ng bansa. Sinasabi nila, mahalin ng Pilipinas. Mga tarantado, mga puta.
itong si Sara. Pag-resign ng Defense Secretary. Pag-resign, ang dami niyang sinasabi. Sabi ko nga, di, mas magaling, hindi na mas magaling. Parang, mas okay pa si, si BP Lane eh. Yung alam mo yung ako bilang bilang anti-dilaw na support ng Duterte. Gawa sa kay Marcos araw. Tapos hanggang sa maging presidente si Marcos, alam ako bilang Pilipino, tapos masasabi na rin na Marcos supporter talaga. Hindi ako diehard kay Duterte. Siguro diehard ako kay Marcos. In-expect ko nga na dyan, mga dilaw eh. Yung mga naluso na opposition eh. Ang alam kong kumbaga parang makikita ko sa political arena na laging kumukontra, pero baliktad. Sila, ang daming policy ng gobyerno ngayon na magkasang-ayon sila. At the same time, talagang sinasabi nila na mas maganda ang pamamalakad ni BBM kumpara nung mga nakaraang administrasyon. So, ngayon, ang lumalabas na kontrapelo, itong mga tae. So, ako talaga, isa sa mga pinagsisiyan ko sa sarili ko, yung binoto ko, hindi lang basta binoto eh, si Duterte, si PRRD. Pero nung inano ko pa yan, during his term, yung nagkakamali 2019, nung senatorial, nakipag-ano pa ako dyan, nakipag-debate ako dyan sa Facebook. Andyan yung mga former na katrabaho ko. Si Paring Chris, yan. Isa sa mga critics din yan talaga na noong mga panahon na yun. Yung kontra ko yan, tatalo kami. Facebook, Sir Bernard, yan. Pero ngayon, lumalabas ngayon yung maskara na na tinatago ng mga Duterte, especially sa Davao. Ngayon, unti-unting lumalabas. Alam niyo kung bakit? Kasi si BBM, hinahayaan niya na umiral yung function ng bawat sangay ng gobyerno. Halimbawa na lang sa Senado, although may authority, parang may power ang presidente para influensyahan yung buong conference niya, yung judicial, yung legislative, pero never niyang ginawa. Sabi nga ni Tristan, yung isa sa mga vlogger din na kritiko ng mga Marcos, sabi nga niya, mas gawin nga niya na-enjoy yung demokrasya kasi nga nagtatalo ang yung isang sakay ng gobyerno, yung legislative, yung lower tsaka upper house, nagtatalo na never niyang nakita ng mga previous admin. Dati yan, asar ako dyan kay Tristan pero hindi niya ako subscriber o followers. Pinapanood ko lang siya, maski si Christian Esguerra, na alam natin na talagang yan, yung hindi mo pa Marcos yan. Pero in fairness sa kanya talaga, kinikilala niya yung mga gandang ginagawa ng Marcos admin. Unlike sa mga bulag talaga ng mga, especially mga vlogger. Pero pa ako dyan, nakasubscribe ako dyan eh. Yung isang taga-Dabo na vlogger na sabi ko, okay ito Kaya sa nung bandang uli, halatado mo talaga na
Ako, tahimik din ako sa social media sa ngayon. Sabi ko nga, tagal ka ako ng 2025. Kasi doon ka ako magkano na naman, mag-iingay. 25. Miss ko na rin yung mga kadebate ko eh. Minsan, tiyagat ko nga sila eh. Tahimik po pre ah. Ano. Pero ako, wala akong pinagsisisihan na ano, kasi hindi ko binoto si Sarah. Yung ano talaga, anong eleksyon, wala na talaga. Kasi ang iniisip ko, sabi ko nga ako lang isa sa mga malalaking may channel na vlogger talaga. Una ako sila ng prediction eh, kasi ang ano ko talaga dyan, bago pa i-predict ni Coach Jared yan, at saka nung mga ibang vlogger na ano. Si Coach Jared kasi, ano niya eh, may ano siya na makakaroon ng disturb eh. Pero within the circle nila yun. Pero ako talaga, alam ko na yan, na kapag hindi si BBM ang nanalo, halimbawa si Lenny, hindi natagal si Lenny ng isang taon, sabi ko rin sa asawa ko. Kasi, nakita ko yun nung 2021 pa lang. Nakita mo na yung galawan ni Digong noon, bago pa nga piniprepare niya na yung anak niya. Mayor pala yung anak niya, piniprepare niya na just in case, lahat, pati dun sa mga security, dun niya na eh. Nasa balita lahat yan. Tapos sasabihin niya, okay na leadership by example si Sarah. Umalis ka kasi ng bagyo. Hindi nga alam kung ano bang pinunta niya. Yun kasi, yung doon mo makikita yung pagpalagay ng iniwan niyang prepared yung ahensya niya. Just to give, distribute na mga relief goods. Pero, alam naman natin na bawat patras ng opisyal ng gobyerno eh, kung pwede mag-travel anytime. Kasi meron silang yung parang, kumbaga sa ating mga ordinaryong Pilipino eh, may privilege. Na yun is hindi mo maiaalis yun sa bawat opisyal ng gobyerno na magkaroon ng ganon, lalo na Vice President. Di ba nung pinauna niya yung pamilya niya na, pumunta muna kayo doon, ako susunod na ako kasi binabaha. Tapos babanatan pa niya para lang mapagtakpan, hindi siya matanong kung bakit siya pumunta doon sa pinuntahan niya. Pag uwi, hindi pa siya nakakauwi, sinasabi niya na sana yung gobyerno may ganito, may plano, may sa flood control. Puta. 2006 nagtrabaho ko ng Marikina, binabaha na ang Marikina, doon kasi doon ako nagtagal eh. Hindi pa na 2006, sorry, 2003. Bago mag 2004. Binabaha na yan. Sinong presidente nun? Si Gloria. Marami ng baha ang nangyari sa Metro Manila. Ngayon, naging presidente yung tatay niya. Tapos hahanapan niya ng concrete plan ng flood control project. Yung parang konkretong plano ang administrasyon ng Marcos sa 2 taon. Kung meron ng plano yung nilang ng plano yung tatay niya noon, hindi sana implement. Kung na-implement yun at nagawa ng maayos ngayon, hindi meron na sanang bunga. Kaya nga, sinasabi ko nga, ako, hindi man kadaling tanggapin sa sarili ko na isang beses sa buhay ko pinagtanggol ko yung mga Duterte. Pero sabi ko nga,
ito, alam nung katrabaho ko talaga, during election, sabi ko nga, hindi ko iboboto si Sara. Kasi noon pa lang na aamoy ko na yan, yung stabilization na gagawin nila. Gagawin ng pamilya niya. Lalo yung una yung tatay niya, hindi ako naniniwalang seryoso yung tatay niya nung during campaign, na sabihan na adik, spoiled brat, ganito. Alam ko, parang, kasi na, ano ako sa sinasabi ng mga, political genius, master strategies. Pero, hanggang sa nung January 28, nung sinabi niya, doon sa Davao, nung nagmaisok sila doon, sinabayan yung bagong Pilipinas, doon sa Luneta. Itong si Sara, nagpunta ko doon. Sabi, pangang-pang. Sabi ko, Diyos mio. Pero never ka makakita ng reaction kasi sa first family na sagutin yung mga gano'n. Which is, nakapokus lang talaga sila sa, kung paano tayo mayahon, tayo mga ordinaryong Pilipino sa, natin, sitwasyon natin. Kaya nga kung magpapadrag test man si BP Sara, kasama yung mga kapatid niya. Kasi si Digo, hindi yan sasama kasi sigurado magpapositive yan Gawa nagmamariwana yan, tsaka nagpipenta din Sabi ko nga natin na nila. Si Harry Roque, magpadrag test na rin. Samantalang nung sinasabi ni Trillanes na magpa-practice si 30. Anong sagot ni Harry Roque? Tapos kayo siya yung isa sa mga maingay na diba? Paniniwalaan niyo mo yung mga abogado. Ang dami nilang mga sinasabing mga akusasyon. Hindi lang sila basta abogado lang. Sila yung mga tinatawag na ligang panilya, di ba? Yan, si Glenn Chong, Bing Rodriguez, Trixie Angeles, itong si Harry Roque, si Harimau. Hindi ba pag pinagsama-sama mo yung mga yan, parang dadaigin pa nila yung utak ni Enrile, utak ni Mendoza, di ba? Si Mendoza. Basta yun, si Mendoza. Yung isa sa pinakamalupit na abogado ng Pilipinas. Diba? Saan ko sila impeachment? Ikalap na lahat ng mga evidence nila. Impeachment na yan. Nila ginagawa. Tumuloy nga China. Yan, sa susunod na talakayin yan. Magkimuloy. China. So, hanggang lang muna po mga kapapadubs. So, babay na.